Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Inaresto ng NBI ang 3 miyembro ng hacking group na sangkot umano sa security breach sa Smartmatic. Ilang kandidato raw ang tinatarget ng grupo at inaalok na papanalunin sa eleksyon kapalit ang milyong-milyong pisong halaga. Pero mabilis na sinabi ng mga otoridad na hindi kasama sa ikangay security breach ang mismong sistema para sa eleksyon na nananatili raw ligtas. Yan ang tinutukan ni Emil Sumangil. Sa isang entrapment operation na dakip ng mga otoridad ang mga miyembro ng XSOX Group. Isa raw pangkat ng mga hacker na iniuugnay sa umunoy naganap na data breach ng Smartmatic kamakailan. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, konektado ang grupong ito kay Ricardo Argana, ang dating empleyado ng Smartmatic na nag-uwi ng laptop ng Smartmatic na sinasabing nagamit sa security breach. Kinilala ang mga suspect na sina Jeffrey Cruz Limpiado alias Vanguard, Break, Universe at LRR ang ulo ng pangkat. Si Adrian De Jesus Martinez, 21 anyos alias Admin X, nakilala raw na hacker umano ng mga bank account. At si Joel Ilagan alias Burger, 18 anyos, isa ring mahusay sa computer at striker ng grupo. Buwan ng Enero, na-monitor daw nila ang grupo nang i-blackmail ang Comelec at Smartmatic. Tinitreaten nga nila ang Smartmatic at Comelec, kung hindi daw sila pansinin, maglalabas sila ng 60 gig data ng Comelec. Labas doon sa 1 tera na nagkaroon sila. Talagang nag-insist na kaya nilang i-manipulate ang resulta ng eleksyon at humingi ng bayad. Pero nilinaw ng mga otoridad, ligtas ang system ng Smartmatic at Comelec. Yung kanilang na-hack hanggang doon lang sa mga preparation, pero sa actual election, hindi na ho, napakahirap ho talaga i-access o mag-rig nitong ating Comelec system na nakuha from Smartmatic. Ang dami hong mga klase-klaseng firewalls, multi-level checking. To cheat the election, kailangan mong napakaraming involved na tao. Foolproof yung system. Hindi basta-basta mahahack. At kamakailan lang daw, mga kandidato naman ang tinarget ng grupo. Ang kanilang alok ayon sa mga otoridad, siguradong panalo kapalit ng pera. At dito na raw sila in-entrap ng mga otoridad. Yung aming operatiba, nagpanggap din ng mga kakilalang politician na sasang-ayon doon sa kanilang scheme na magbabayad at papanalunin. Humingi nga ng 60 million, pero initial down payment ng 10 million. Ayaw namin manggitin ang mga pangalan at probinsya. Tumanggi ang mga suspect na magbigay ng pahayag. Samantala, nanawagan naman ang Comelec sa mga kandidato. Hindi po yung nakukuha nung sinasabing isang kindat lang panalo ka na. Kung kayo nakapagbigay sa mga taong ito, paano niyo pa mababawi yung inyong naibigay? Sana po yung mga naaresto yan ay masabi rin kung sino pa yung mga iba nilang kasama para kahit paano ay mapigilan na yung ganitong klaseng pandaraya sa mga kandidato natin at sa mga partido politikal. Emil Sumangil, nakatutok, 24 Oras. Kayo ba ay nakapagpa-check na ng registration status ninyo sa precinct finder ng Comelec? Kung makakaboto nga ba kayo o hindi sa eleksyon sa May 9? Ang ilang sumubok na mag-check namomroblema dahil hindi raw lumalabas ang kanilang record. Ang mga posibleng dahilan at ang mga pwedeng gawin kung nagkakaproblema sa precinct finder sa pagtutok na ito ni June Veneracion. Mula kaninang umaga, nakakalimang beses ng bigo si Larry Castillo Jr. sa paggamit ng precinct finder ng Comelec. No record found ang lumalabas sa kanyang status. Napaisip po ako, sir, kung ako po ba ay makakaboto sa hearing. Kasi wala po akong record po. Nakaboto naman daw siya noong eleksyon 2019, kaya walang dahilan para siya ay ma-deactivate. Sinubukan na raw niyang ilagay ang junior kasunod ng kanyang first name, maging pagkatapos ng kanyang apelyido. Pero no record found pa rin. Larry, ganito gawin mo. Yung junior mo, lagyan mo ng period. Try natin kung anong mangyayari. Okay po, sige po. Sa pagdagdag ng tuldok, active na ang lumabas sa status ni Larry.
Nakalagay na rin ang kanyang polling place at precinct number. Masaya po sir at nakita ko po active po yung status ko po dito. Para walang aberya, sabi ng Commission on Elections, dapat tama at kumpleto lahat ng detalye mula tuldok hanggang spelling kapag gumagamit ng precinct finder. Kaiingat po yung ating mga kababayan na dapat po eksakto yung mismong eksakto yung spelling at baka wag po kayo may imimis na letter man lang. May mga reklamo rin daw na natatanggap ang election lawyer ni si Attorney Romulo Macalintal mula sa mga rehistradong botante na hindi mahanap ang kanilang pangalan sa precinct finder. Mahigit 4 na milyon ang mga kabataan, edad 18 to 21, ang nagparehistro para sa 2022 elections. Anumang maling impormasyon mula sa precinct finder ay maaari maging dahilan upang mawalan sila ng ganang bumoto o hindi na magpunta sa presinto sa paniniwalang hindi pa sila rehistrado. Ang inireklamo naman ng ilan ang kahirapan sa pag-access sa precinct finder, lalo na noong mga unang araw. The last time I used it was in 2019. It so happened na the same problem we are facing before. It needs a lot of improvement. Paalala ng COMELEC, otomatikong madi-deactivate ang rehistro ng botante kapag hindi nakaboto sa dalawang magkasunod na eleksyon. Ito ang 2018 barangay elections at 2019 midterm elections. Kapag ganito, sa Hulyo na raw sila muling makakapag-reactivate ng rehistro. Pero sabi ng COMELEC, posible ring may naging mali sa pag-i-encode. Aminin nila po natin dahil system yan, maaaring nagkamali naman sa pag-encode. Yung po mismong local COMELEC doon sa ating precinct finder dahil ang galing po sa kanila yung listahan. Kung hindi mahanap ng botante ang kanyang pangalan sa precinct finder kahit bumoto nitong huling dalawang eleksyon, pwede daw pumunta sa local COMELEC office para magtanong. Meron ding voters information sheet na pwedeng gamitin. Imposible po na walang presinto. Meron po kayong presinto. So kung sakasakali po na hindi nyo, nandiyan ang pangalan nyo pero wala yung presinto, makihintay nyo po within this week yung pong voters information sheet po ninyo. June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Walang kawala sa mga otoridad ang isang guro sa lungsod ng Las Piñas na nagpapanggap umanong miyembro ng NPA para makapangikil ng pera. Ang sospek ay pinagbabantaan daw ang mga biktimang eskwelahan na pasasabugin sila kung hindi magbibigay ng pera. Nakatutok si Marisol Abduraman. Teacher na nagpapanggap na NPA para makapangikil sa mga eskwelahan. Ganito ang modus ng isang 26 anyos na guro sa Las Piñas na nahuli sa isang entrapment operation. Nagpapadala siya ng sulat sa biktima at hihingi ng 2 million pesos. Ang hindi susunod, pinagbabantaan ng suspect. At kung hindi ito magbibigay, itong mga schools na ito, ay pasasabugin niya yung eskwelahan at merong mga mamamaril ng mga suspect dito. Sa loob lamang daw ng 2 araw, umabot na sa 140 na eskwelahan dito sa Metro Manila ang napadalhan ng email ng suspect. Kasama sa sulat ang instruction na i-video ang paghahanda sa pera. Kaya malaki yung chance na may mag-comply at may matatakot para i-deliver yung ganong gusto nila. Tulad na lamang ng video na ito na nakuha ng CIDG sa kanyang laptop. Kita sa video ang mga tauhan ng eskwelahan na naghahanda ng pera. Kasama kasi sa instruction ng suspect sa mga school na kanyang kinikikilan RCNO ay i-video yung pagpack nila ng pera, tas ilalagay sa box at ito ay email sa kanya. Tama, RCNO? Bakit kailangan niya makakita ng ebidensyang gano'n na email? To prove na merong perang may papadala at pwedeng kunin anytime. Ngayong araw sana ang delivery ng pera kung hindi nahuli ang suspect. Natuntun siya sa tulong ng isang principal na nagsumbong sa CIDG-NCR. Kaya base sa instruction ng suspect at sa kooperasyon ng mga biktima, nagpanggap ng mga tauhan ng eskwelahan ang mga otoridad. Huli sa akto ang suspect na si Jake Castro na tinatanggap ang budol money. Nakuha rin sa kanya ang isang kalibre 38. Gusto ko lang po talaga humingi ng tawad po sa mga school po na nasendan po ng email po. Ikil sa mga school. I-teacher pa man din po kayo. Ma'am, hindi ko nga din po alam, ma'am. Hindi ko na po alam kung paano po nagsimula yung naisip ko po. Sinampahan na ng patong-patong na kaso ang suspect. Marisol Abduraman, Nakatuto,
24 Oras. Sa ikalawang araw ng pagbibigay ng ikalawang booster shot sa immunocompromised, may mga nabakunahan pa rin na hindi naman kasama sa kategoryang ito tulad ng nangyari po sa Marikina. Pinagbigyan daw ng mga nasa vaccination site ang iba, lalo na yung mga nagpupumilit umano. Nakatutok si Lay Alves. Ilan sa mga nabakunahan sa Marikina Sports Complex ang binigyan ng second COVID vaccine booster kahit hindi immunocompromised. May mga nakakita kasi ng anunsyo kahapon sa Facebook page ng lungsod na binuksan na ang registration para sa second booster. Nakapag-register naman daw sila at nakakuha ng schedule. Hindi po kayo immunocompromised? Hindi naman. Pagdating sa vaccination site, dumaan sila sa screening at nabakunahan pa rin. Sa screening, tinanong din po na kung may sakit kayo, ano pa yung sinagot niyo? Wala. Okay, tapos po, pinag-proceed na po kayo Yes, dito. Wala po kayong maselang kondisyon? Wala. So, bakit po kayo nag-decide na magpa-second booster? Gusto ko lang siguro para protection. Ang pagkakaunawa ng ilan, pwede na talaga silang magpa-second booster. Paliwanag ng mga namamahala sa vaccination site na tumanggi magsalita sa harap ng kamera. Pinagbibigyan na nila ang ibang gusto ng magpa-second booster, lalo na yung mga nagpupumilit daw. Pero mga immunocompromised pa lang talaga ang pinapayagan ng Department of Health na maturukan ng second booster. Nabibilang sa populasyong ito ang mga mahinang immune system dahil sa kanilang medical condition. Gaya ng persons living with HIV na tinurukan ng booster kanina ni Health Secretary Francisco Duque III. Hinihintay pa namin ang pahayag ng DOH. Nauna nang nagpaalala ang DOH sa vaccination sites na sumunod sa protocol. Bago simulan ang pag-ibigay ng booster, dumadaan ito sa masusing pag-aaral ng Vaccine Expert Panel, Food and Drug Administration at Health Department para matiyak na ito ay ligtas at epektibo. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Samantala nanawagan sa publiko ang Octa Research na magpabakuna na ang mga wala pang bakuna at magpa-booster naman ang mga fully vaccinated na pwede nang magpaturok. Anila, bukod sa mahigpit na health protocol, magandang paraan ito para malabanan ang banta ng panibagong COVID-19 surge. Sa kanila kasing taya, posibleng sumipa sa 5,000 ang maitatalang arawang kaso ng COVID-19 sa bansa anumang araw mula ngayon. Lalo pat bukas ang ekonomiya at nakakaranas ng COVID surge ang ilang bansa dahil sa mga bagong variants. Tingin naman ng Philippine College of Physicians, sa susunod na buwan, posibleng magka-surge dahil sa kabi-kabilang mass gathering ngayong eleksyon. Kaya apila ni PCP President Dr. Maria Encarnita Limpin kung may kakayanan anya ang publiko na lumabas para dumalok sa mga political rallies, dapat daw may panahon din sila para magpa-booster. Isinailalim sa COMELEC control ang ilan pang lugar sa Mindanao. Kasama riyan ang munisipalidad ng Buluan, Datu Udin Sinsuat, Datu Piang, Maguda Datu, Pandag at Sultan Kudarat sa Maguindanao. Gayon din ang bayan ng Making at Marawi City sa Lanao del Sur. Ayon sa COMELEC, ibinasa ito sa rekomendasyon ng PNP, AFP at ni COMELEC Regional Election Director na si Ray Sumalipaw. Sa ilalim po ng COMELEC Resolution 10757, ilalagay sa COMELEC control ang isang lugar kung may matinding hidwaan ang dalawang magkalabang angkan, insidente ng karahasan at banta sa kaligtasan lalo na sa darating na eleksyon 2022. Pinapulaanan ni Vice Presidente Leni Robredo na sila ay elitista at sinabi niyang para sa mga mahihirap ang kanilang mga proyekto. Tumulog naman sa NBI ang anak niyang si Dr. Tricia para paimbestigahan ang peke at malisyosong mga link na naugnay sa kanya. Nakatutok si Salima Refra. Sa meeting de avance sa Gapan, nagtapos kahapon ang mga aktibidad ni Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan sa Nueva Ecija. Kasama nila ang mga senatorial candidate ng kanilang tiket at kinatawan ng iba. Itinaas ang kanilang mga kamay ng mga pari ng Diocese of Cabanatuan at San Jose, pati na mga magsasaka na natulungan nila sa kanilang mga proyekto. Si Robredo pinabulaanan ang sabi ng ilan na elitista raw sila. Tingnan yung aming pagbuhay. Napakasimple ng ating pagbuhay. Tingnan yung ating mga proyekto. Lahat na proyekto natin para sa mga mahihirap.
Kaya walang basehan yung pagsabi ng mga elitista. Pangako rin ng tambalan, palalakasin nila ang sektor ng agrikultura. Kulang na kulang ang suporta sa mga nagsusupply, yung magsasaka at mangingisda. Paano nga naman magiging maganda ang ani nila kung baon sila sa utang? Kinakailangan ng tulong at suporta ng gobyerno na buo at hindi niya nanakaw para umangat ang kapasidad ng ating magsasaka at mangingisda. Ang lumang island naman ng Occidental Mindoro ang binisita ni Robredo ngayong araw. Inendorso siya ng local government officials, sangguniang bayan at religious groups sa lugar. Dumulog na rin sa NBI ang isa pang anak ni Robredo na si Doc Trisha para paimbestigahan ang mga link ng malalaswang video na iniuugnay sa kanya. Matatanda ang nauna nang nagreklamo ang ate niyang si Aika sa mga kahalintulad na gawa-gawa at malisyosong links online. Ayon kay Doc Trisha, umaasa siyang matutukoy ng NBI ang mga taong nasa likod nito at mapapaharap sa kaukulang mga kaso para hindi na makapambiktima ng iba. Ayon sa NBI Cybercrime, iimbestigahan nila ang inihaing reklamo ni Doc Trisha. Wala namang public activity ngayong araw si Pangilinan. Pero sa isang press release, sabi ni Pangilinan, dapat binibigyan na ng ayuda ang mga magsasaka at mangingisda sa pagtaas pa rin ng produktong petrolyo. Binigyan na kasi ng exemption ng COMELEC ang pamamahagi ng Department of Agriculture ng subsidiya. Samantala, lumipat na rin ang suporta mula kay Mayor Isko Moreno para kay Robredo ang ilang miyembro ng Aksyon Demokratiko sa Tagbilaran City, Bohol. Pinangunahan ito ni Mayor Toto Veloso. Bukod sa tingin nila ay si Robredo ang pinakamalakas na kandidato kontra kay Bongbong Marcos, lumipat sila dahil sa kawalan umano ng suporta mula sa national headquarters ni Moreno para isulong ang kanyang kandidatura. Hinihinga namin ng reaksyon si Moreno. Sanima Refran, Katutok, 24 Oras. Naniniwala raw si Manila Mayor Isko Moreno sa silent majority o yung mga tahimik lang na sumusuporta sa kanilang kandidato. Kaya mensahe niya sa mga taga-suporta, kapit lang. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa bayan ng Kalibo, Aklan ng kampanya ngayong araw ang grupo ni Mayor Isko Moreno kasama ang katandem na si Doc Willie Ong at ilan sa kanilang senatorial slate. Nag-courtesy call ang grupo kay Aklan Governor Florencio Miraflores at nagkaroon ng closed-door meeting. Sa isang panayam sinabi ni Isko na masaya siya sa natanggap na suporta kahit pa sa mga lugar na maituturing baluarte ng kanyang makatunggali. Naniniwala din umano na magiging game changer sa eleksyon ang silent majority. Kasi baka mamaya George, yung sinasabing silent majority, nandiyan lang. Tahimik lang sila, ayaw na lang nila ng bembang dito, bembang doon. So marami talagang tao siguro, kim-kim lang nila yung boto nila. Tahimik lang. Nakipagkita din ang grupo ni Moreno sa kanilang mga taga-suporta sa ABL Sports Complex. Tumungo din ang grupo ni Moreno sa bayan ng New Washington, Aklan at nag-courtesy call kay Mayor Shimonette Francisco. Kahapon, isang rally ang isinagawa ni Mayor Isko kasama si Ong at ang kanilang senatorial slate sa bayan ng Pototan, Iloilo. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Ong na sakaling manalo ay bibigyan nila ng importansya at tutugunan ang problema sa healthcare system ng bansa. Plano namin ni Mayor Isko magtayo ng 17 regional hospitals. Yung magagandang hospital, lalagyan natin na pwede magpa-opera sa puso, pwede gamutin ang baga, pwede mag-dialysis, pwede mag-transplant, at pwede gumamot sa cancer. Kinagabihan ay nagsagawa naman ng rally ang grupo sa bayan ng San Jose Antique. Bilang hometown ng kanyang ama, inudyok ni Isko ang kapwa Antiqueño na piliin raw siya upang maging kanilang pambato sa May 9. Mula rito sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, John Sala. Nakatutok, 24 oras. Sumagot si Senador Manny Pacquiao sa pagtanggi ng kampo ni Normy Suari na i-endorso umano siya at yan po, siyempre, election 2022. Umaasa rin si Pacquiao na makakakuha pa rin niya ang mga boto ng mga taga-Visayas at Mindanao. Nakatutok si JP Soriano. Unang pinuntahan ni presidential candidate Senator Manny Pacquiao ang Katarman, Northern Samar ngayong araw. Sa airport, sinalubong si Pacquiao ng ilang lokal na opisyal ng bayan at probinsya. Binati rin siya ng mga taga-Katarman na nag-abang sa kanya. Malapit daw sa puso ni Pacquiao ang Samar at Leyte dahil naikot at natulungan ito ni Pacquiao matapos masalanta ng Super Typhoon Yolanda noong 2013.
Ngayong eleksyon, ang Visayas at Mindanao raw ang inaasahan niyang pagmumulan ng kanyang mga boto, lalo na sa mga pinakamahihirap na Pilipino. Kahapon sa Batangas, tinanong si Pacquiao tungkol sa pagtanggi ng kampo ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari sa anunsyo ng kampo ni Pacquiao na inendorso umano siya nito. Sabi ng MNLF, kinunan lang daw ang litrato matapos ang isang pulong. Abangan nyo na lang yung mga susunod na kabanata sa announcement nila na sa darating. Kagabi, pinangunahan naman ni Pacquiao ang opening ceremonies ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Si Pacquiao ang founder ng MPBL. Ang running mate naman ni Pacquiao na si House Deputy Speaker at Vice Presidential Candidate Lito Atienza inalmahan ang pagkansela sa presidential at vice presidential candidate debates ng COMELEC na ginawa na lang isang interview. Sa interview, pwede po magsinungaling ang sino man. Merong mga kandidato dyan, sanay magsinungaling. Ganun lang gagawin nila. Puro kasinungalingan ang lalaban sa kanilang interview. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Lumolobong utang at kawalan ng ayuda. Yan po ang mga tinalakay ni Senador Ping Lacson at Senate President Tito Soto sa pangangampanya sa Pangasinan. Sa Abra naman, suportado pa rin daw si Lacson ng ilang dating kasama niya sa Partido Reforma. At nakatutok si Joan Ponsoy ng GMA Regional TV Balitang Amyanan. Mga dating kasama sa Partido Reforma ang sumalubong kay Senador Panfilo Lacson sa pagbisita niya sa lalawigan ng Abra sa pangunguna ni former Abra Governor Eustaquio Bersamin. Sa kabila ng pagkalas ni Lacson sa partido, nananatili pa rin daw ang kanilang suporta sa kandidatura nito. Binisita rin ni Lacson si Bishop Leopoldo Hausian pagkatapos ay humarap siya sa ilang tobacco farmers ng lalawigan. Dito, iginiit ni Lacson na pagtutuunan niya ng pansin ang mga problema ng mga magsasaka, kabilang na ang patubig at ang patas na sharing ng Tobacco Excise Tax o RA 7171. Ang Abra ay isa sa mga tobacco producers sa bansa. Ang katandem niyang si Senate President Tito Soto sa Iba Zambales naman nagpunta kanina. Nakipagpulong siya sa mga lokal na opisyal at mga kapartido sa Nationalist People's Coalition o NPC. Kahapon, nangampanya rin sina Lacson at Soto sa Pangasinan. Nag-courtesy call sila kay Urdaneta City Mayor Julio Paraino III bago ang kanilang kampanya sa lungsod. Dumalo ang Lacson-Soto tandem sa town hall meeting kung saan nakipagdialogo sila sa iba't ibang sektor. Sa talumpati ni Lacson, sinabi nitong lumolobo ng utang ng bansa dahil sa umano'y hindi maayos na paggamit ng national budget. Posible pa raw umabot sa 13.42 trilyon ang utang ng Pilipinas sa June 30, kung kailan bababa na sa pwesto si Pangulong Duterte. Hindi po natin sinisisi ang pangkasalukuyang administrasyon. Dinatnan nga po na napakalaking problema. Ang isa pang problema, kaya nagpatong-patong, yung ating paggastos, hindi maayos. Ako po napakahilig ko magbusisi sa ating national budget. Samantala, sabi naman ni Soto, hindi umano maayos ang implementasyon ng mga ginagawa nilang batas, kaya marami ang hindi nabibigyan ng ayuda. Yung mga batas namin na ginawa para sagupain at ang solusyon dito sa mga problemang ito ay hindi napapatupad ng tama. It is not being implemented properly. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Amyanan, Joan Ponsoy, nakatutok 24 oras. Sa mga huling araw ng kampanya, umaasa pa rin daw si dating Senador Bongbong Marcos na makukuha niya ang endorso ni Pangulong Rodrigo Duterte. Matatanda ang ilang ulit ng sinabi ni Duterte na wala siyang i-endorsong kandidato sa pagkapangulo pero kanya raw sinusuporta ng kandidatura ng anak niyang Davao City Mayor Sara Duterte, ang katambal ni Marcos. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Sandra Aguinaldo at Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nangampanya si Bongbong Marcos sa Lanao del Norte kasama nila ang ilan sa Uniteam senatorial candidates. Sa kanyang speech, muling binanggit ni Marcos na kailangan daw tutukan ang turismo at agrikultura sa bansa, pati mga naapektuhang negosyo. Hindi nakadalo si Mayor Sara Duterte pero meron itong video message sa mga taga-suporta. Muli niyang binigyang diin ang pagbabalik ng trabaho at hanap buhay, pagtataas ng kalidad ng edukasyon at kapayapaan. Sinuspende naman ng Facebook ang account ni Attorney Vic Rodriguez, spokesman at Chief of Staff ni Marcos dahil sa hindi umanong pagsunod sa community standards. Binigyan ng Facebook ng 30 days si Rodriguez para magpahayag ng pagtutol.
Sa isang statement, sinabi ni Rodriguez na sinuspende ang kanyang account dahil umano sa pagsuporta kay Marcos. Tinawag niya itong censorship of the highest degree at interference on a sovereign act. Sabi niya, isa rin umano itong digital terrorism. Hindi raw siya aapela dahil wala siyang nilabag. Patuloy daw siyang magpapahayag sa pamamagitan ng iba pang platforms. Kinukunan namin ng pahayag ang Facebook. Mula naman sa Lanao del Norte, nagtungo si Marcos sa Cagayan de Oro City at humarap ito sa local media sa syudad. Dito, tinanong siya kung hinihintay pa rin niya ang pag-endorso sa kanya ni Pangulong Duterte. I understand why he wants to stay, as it were, above the fray and be president. And that's perfectly understandable. So, we are crossing our fingers, we're crossing our fingers that he will endorse, but if not, I certainly understand. Nakatakda namang isagawa mamayang gabi ang grand rally ng magkatandem na sina Bongbong at Sara Duterte sa Don Gregorio Pelaez Sports Complex sa Cagayan de Oro City. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, naibalik na po ang Facebook account ni Tony Rodriguez. Nagpasalamat siya sa mga nanindigan aniya para sa ikangay freedom of expression at sa pagsuporta sa kanya sa pagtuliksa sa pagsuspindi ng Meta sa kanyang account. Naglabas na po ang Meta ng pahayag kaugnay ng pagtanggal daw ng post ng ilang opisyal at tanggapan ng pamahalaan at pagsususpindi ng ilang account. May nakita silang technical irregularity sa ilang government at non-government website pages at dahil dito, otomatikong na-block ang ilang link sa kanilang apps. Na-resolve na raw nila ang issue at patuloy nilang imomonitor ang sitwasyon. Sa suspensyon naman ng Facebook account ng tagapagsalita ni Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, nagkamali raw sila sa pag-restrict nito sa mga dahilang walaan nilang kinalaman sa anumang pinost na content sa kanyang profile. Na-restore naman ang account. Patuloy ang paglilibot sa iba't ibang panig ng bansa ng iba pang kandidato sa pagka-presidente at vice-presidente ngayong eleksyon. Nakatutok si Katrina Sun. Ang tandem ni Calio de Guzman at Walden Bello sa lungsod ng Pasig nagtungo ngayong araw. Nag-courtesy call din sila kasamang isang senatorial candidate kay Mayor Vico Soto. Kaugnay sa nangyaring pamamaril sa mga manobo pulang yun sa Bukidnon, nanawagan si Calio na makialam dito si Pangulong Duterte, lalo't diretsang nag-uulat sa kanya ang National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Uulitin ko lang, Mr. President, na makialam ka at dito mo gamitin yung malasakit at tapang para sa ating mga kabayan. Hinihingan namin na pahayag ang Malacanang ukol dito. Ipinahayag naman ni Bello ang pagkadismaya sa nakansilang debate ng COMELEC na gagawin na lang panel interview. Ang COMELEC na lang nagsasabi na baka mayroong mga problems in terms of schedules. This could be a conspiracy or it could be ang isang palpak that has very real implications about yung ability of the COMELEC to conduct free and fair elections. Kabilang naman sa tinalakay ni Ernesto Abella sa kanyang pangangampanya sa Legazpi Albay ang pagbibigay ng atensyon sa sektor ng agrikultura at oportunidad para sa mga Pilipino. Sa tingin din ni Abella ay calling niya ang pagtakbo bilang Pangulo. From day one naman, David and Goliath. Pero ito naman kasi hindi ko ambition to. It's a calling and dapat lang gawin with all humility. Nagpahayag naman ng pagtutol sa political dynasty si Faisal Mangondato sa paglilipot nila ng katandem na si Carlos Serapio sa San Jose del Monte, Bulacan kahapon. Ang mga tao na ito na ilan lamang ay minumonopolya nila yung politika. Si Manny Lopez sa Bulacan, Pampanga at Tarlac ng ikot ngayong araw. Isinulong niya ang pagtulong sa maliliit na negosyong nalugi ngayong pandemya. If the MSMEs, the farming community, the fishery sector are able to recover, then the broader national economy will be able to recover. Ipinahayag naman ni Rizalito David ang pagtutol niya sa ilang isinusulong na batas tulad ng same-sex marriage, decriminalization ng abortion at pagkakaroon ng diborsyo sa Pilipinas. Hindi tayo dapat nadadaan doon sa mga sentimiento, sa mga banwago na nangyayari ngayon na kahit ano na lang, sige, basta
suporta tayo, ganyan-ganyan. Sumalang naman sa COMELEC e-rally kagabi si Norberto Gonzales. Wala namang pampublikong aktibidad ngayong araw si Jose Montemayor Jr. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Pinal nang ibinasura ng Korte Suprema ang 6 na motion for reconsideration na inihain kaugnay sa Anti-Terrorism Act o ATA. Sa en-banc deliberations, nakulangan ang Korte sa mga issue at argumento ng mga petitioner. Sa desisyon ng Korte noong Desyembre, ilang bahagi lang ng 2 probisyon ng Anti-Terror Act ang idineklarang labag sa konstitusyon. Gayong may iba pang probisyon na ayon sa mga petitioner ay dapat ding ibasura ng Korte. Si Attorney Edre Olalian na isa sa mga abogadong kumestyon sa ATA ay umaasang darating ang panahon na ibabasura o di kaya'y aamyendahan ang batas. Ayon naman kay Senatorial Candidate Chel Diokno na isa rin sa mga kumestyon sa batas, hinihikayat sila ng desisyon ng Korte na patuloy na maging mapagmatyag para sa mga karapatan at kalayaang posibleng maapektuhan ng batas. Ikinatuwa naman ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema. Kinokonsidera raw nila itong tagumpay sa lahat ng Pilipinong nagmamahal sa kapayapaan at sumusunod sa batas. Nagsisilbi rin daw itong babala na ang Pilipinas ay hindi ligtas para sa mga terorista. Sisimula na ang botohan bukas para sa mahigit 80,000 local absentee voter mula sa gobyerno, PNP, AFP at ilang taga-media. Pero paalala ng COMELEC sa mga boboto, manual ito ha. Kaya siguruing mababasa ang inyong ibinoto. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Ito ang balotang gagamitin ng local absentee voters na magsisimula ng bumoto bukas. Mahigit 84,000 ang inaprubahang makalahok dito mula sa AFP, PNP, media at iba pang opisina ng gobyerno. National positions lang ang pwedeng iboto sa local absentee voting. Presidente, vice-presidente, mga senador at party list. Manual ang pagboto, kaya paalala ng COMELEC, siguraduhing mababasa ang sinulat sa inyong balota. Para sa mga taga-AFP, PNP at iba pang opisina ng gobyerno, ang head of office nila ang magsasagawa ng botohan. Siya ang mamimigay at mangungulekta ng mga balota at magpapadala sa mga balota sa COMELEC ECAD o Election Contests Adjudication Department. Ang mga taga-media naman sa COMELEC NCR Regional Election Director's Office boboto. Lahat pong yan ay mabibilang lamang sa Mayo 9 pa rin, alas 7 ng gabi. Dito po sa main office ng COMELEC ang pagbilang po niyan. There's a designated room to secure until May 9. May security personnel po. Ang oras na botohan sa local absentee voting ay mula 8 a.m. hanggang 5 p.m., April 27 hanggang 29. Sabi ng COMELEC, ang kakayahan nilang magdaos ng eleksyon ay hindi dapat ikonekta sa naudlot na COMELEC debates na naging panel interview na ngayon. Nasabihan na raw ng COMELEC ang campaign teams ng presidential at vice presidential candidates tungkol sa bagong format pero wala pa nagkukumpirma dahil hinihintay pa nila ang opisyal na guidelines. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ni Commissioner Ray Bulay ang sagot ng mga opisyal ng COMELEC kaugnay ng kontrobersiya sa pagkakansela ng huling presidential at vice presidential debate. Ako po ay marunong ng due process. Yung government officials katulad namin enjoy the presumption of regularity at maayos yung trabaho. Kailangan pa nating maribat yun para masabi naman nagkamali sila. So yung pong mga yun, nakarapatan nila, katulad po ng karapatan nating lahat, hindi dapat maapakan. Nagsagawa rin ng COMELEC ng pagdinig kanina para matukoy ang dominant national at local, majority at minority parties. Pati na ang 10 major political parties na makakakuha ng kopya ng election returns at makapagpapadala ng watchers sa mga presinto. Posibleng sa Biyernes lumabas ang listahan. Pending pa rin sa COMELEC ang petisyon ng 2 paksyon ng PDP laban kung sino sa kanila ang dapat kilalanin. Tina Pangaliban Perez, nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. At ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad,
pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.